Anyway, partner, for today sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, naniniwala ka ba that God has a bigger plan? Dito yun ho sa nangyaring election na ito. Oo. Bakit ho kayo nanalo? Bakit ho kayo natalo? Because God has a bigger plan for us. Diba? Naniniwala ka ba doon? Oo naman. Kasi everything happens for a reason, partner. Ang galing mo, partner. I have a good example of that. Nalala mo ng conclave? Oo. Matunog na matunog ang pangalan ni Cardinal Tagle. Siyempre gusto natin magkaroon ng Pilipinong Cardinal. Correct, diba? correct. Si Cardinal Antonio Tagle. Siya talaga yung medyo popular. Diba? Pero, di po ba, sino po ang naging Santo Papa? Hindi ho siya matunog eh. Although siguro kilala siya sa ibang lugar, no? Pero alam mo naman, diba, yung matunog sa Vatican, Oo. na posibleng papalit di umano kay Pope Francis, diba? If ever, ay nangyari na nga po yun. Pero tignan mo, partner, diba? Siya yung matunog. Meron siyang eksena kasi na na-picture nila na nasa likod lagi ni Cardinal Tagle Oo, si Pope Leo. Pope Leo, diba? Yung, I think when they're parang may panata sila, nung sumusumpa sila, may binabasa sila. Nasa likod siya, minsan nasa tagiliran. You see, mga kaibigan, you'll never know. Diba? Minsan, hindi mo alam, yung God's plan po pala ay nasa likod lang pala natin. Yung plano ng Diyos, the bigger plan of God, ay nasa likod lang natin, nasa labi lang natin. Hindi ini-expect ni Pope Leo the 14th na siya ay magiging Santo Papa. At matagal na panahon to, partner. Kasi 69 pa lang siya eh. Magsi-70 pa lang. Matagal na pagsisilbi, matagal na challenge ang kakaharapin niya bilang leader ng simbahang Katolika na mayroong billion na mga mananampalataya. Kasama na tayo doon. No? So, yun lamang po mga kaibigan, no? Unexpected. So, there is a bigger plan. Kung sa ating pang-spiritual na pamumuhay ho, mga kaibigan, parang ganun ho eh. Minsan, umaayaw na ho tayo. Minsan, we are so down na talaga. As in, parang wala nang pag-asa. Parang gusto natin na mag-quit. Tama? Mag-quit sa buhay natin. Pero hindi natin alam, nandyan lang pala sa likod natin yung hinihintay natin. Minsan nga may istorya, di ba? Yung nagbubungkal sila ng ginto, sabay sila nagbungkal ng ginto, o nagbungkal ng ginto, partner. Ang nangyari is, sabi niya, lalim naman. Ang lalim naman. Diba? Susuko na, partner. Yung pala, yung ginto, ganyan na lang ka. Konti na lang. Diba? Ganon din ho sa kalamansi. Narinig ko to na kwentong kalamansi na patience talaga, God's timing, yung perfect timing na pag nagtanim ka raw ng kalamansi, hindi agad mamumunga yan. Usually, it will take like or took 5 years para talagang totally mamunga siya. Tagal, di ba? Talaga, oo. You have to wait. You have to wait. Kahit ano na siya, yung, ano nang tawag dito, yung malaki na siya. Oo. Bakit gano'n, hindi pa rin namumunga? Pero kailangan mo pa rin maghintay. Hindi po ba? Mga kaibigan. Pero once na nagumpisa na siyang mamunga, di ba? Sunod-sunod na siya, partner. Yun yung blessing. Ganon din ho sa bamboo. Yung kawayan ho, mga kaibigan. Hindi agad-agad yan ano eh. Yung tataas, yung tawag doon, yung lalago. Maghihintay ka ng napakadaming panahon. Pero once na lumaki na yung partner, yun na ho yung blessing. Ganun din ho sa tao, mga kaibigan. God has a bigger plan for you, me, and for all of us. But it is a common expression of faith and hope, sabi nga ho, often used to encourage someone, all of us, to trust that God's plans are better than their own and will ultimately lead to a positive outcome. Ayan, nagme-message sa akin si Brian. Medyo na-trauma. Sige lang, Brian. Kami muna bahala rito. And we are asking the help of everybody for prayers and pag-pray kayo ni nanay, no? Sabi po nila, partner, tawag dito, ang isa sa favorite verse ko na nagpapalakas ng loob sa akin is yung Jeremiah 29:11.
which says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa nangyaring eleksyon na ito, God has a plan. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Amen? Amen. Sa buhay na tinatahak po natin ngayon, alam po natin yon that may mga pagsubok, malaking pagsubok. Minsan stress na stress ka na everyday. You don't know where to go. You don't know kung sino ang lalapitan mo. Di mo alam. Di ba? You keep on praying, asking for God's guidance and help. Mercy to help you. Nakaka-stress yung ganun, partner. Ha? Like what happened with our colleague and kasama rito right now. Stressed. Di ba? So, sabi ho sa Isaiah 5:55-8-9, sabi ho ng Panginoong Diyos, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways of your ways and my ways. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Kaya huwag ka magmagaling, kapatid. Dahil nagsabi ho ng Panginoong Diyos, "Ang Ama sa langit, ang aking kaisip ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan." Kaya ipasa Diyos mo lahat, partner. At huwag tayong matakot kasi sinabi po sa Isaiah 41:10, "Fear you not, for I am with you. Be not be dismayed, for I am your God." So stop worrying. Why? Because God is with you. God is with us. And He will walk through this trial with us. His plan is always beneficial, mga kaibigan. His plan is always for your benefit, rather. Kaya we have to trust our God. Okay? So yan lang po yung gusto naming i-share today, mga kaibigan. Moral lesson for today is trust God above all. Maniwala ho tayo. Continue to pray. Continue to pray. Taimtim na pagdarasal. Hingin po natin. Nandun na tayo eh. Nandiyan na po tayo, mga kaibigan eh. Di ba? Minsan, susuko na tayo. Pero hindi ho dapat. Ngayon, sa pag-spiritual na pamumuhay po natin sa nangyaring nakaraang eleksyon, may plano ho ang Diyos sa lahat. Kung ikaw ay niluklok ng Diyos, may dahilan. Kaya pagbutihin po natin. Kung hindi naman po ikaw niluklok ng Diyos, siguro may kulang pa. May dahilan din bakit hindi ikaw ang nailuklok ng Diyos para sa pwesto na yan. And then you have to, partner, reflect. Diba? Kailangan mong pagnilay-nilayan. Bakit nga ba? Ano bang mali sa ginawa ko? Ano bang kulang pa para ako'y manalo? Kaya sa mga hindi ho nagwagi, God has a better plan for you. Pwedeng not for now, or really hindi dapat sa politika ang pasok mo. Tama? Sa mga nanalo naman na biniyayaan ng Panginoon ng pagkapanalo, isa na po, God first. Sa ating pagtatrabaho, sa ating pagiging public servant, sana huwag natin kakalimutan to put God first. If you wanna succeed, you wanna be successful in serving the people, amen? Amen. Put God first. Put God first. And that's for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alright? So, thank you so very much for joining us today. Once again, Sila Joel Gorospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774. dasal ho natin today, maliban ho sa ating dasal para sa kalusugan at para po sa tawag dito, para sa biyaya, o sa ating mga kahiligan, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Please include our dear friend Brian and si Mami, si Nanay, and sa inyong prayers na maging matatag. Hindi ho biro ang masunugan po ng bahay, mga kaibigan, no? Brian, alam ko nasa trauma, natotrauma ka pa, hindi mo lubos maisip yung nangyari sa'yo. But don't you worry, no? We'll do everything to help you. Wala kasing kapatid ho ito si Brian, mga kaibigan eh. Nag-iisang anak po ito, kaya kami ho yung mga kapatid niya. Although minsan may mga, alam mo na, hindi nawawala yung question and answer portion namin, mga magkakaibigan. But at the end of the day, yung pong
kabutihan sa bawat isa, dapat mamayani po, mga kanyusik, no? Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774.